And guys, good day and welcome back ulit dito sa ating channel na House Doctor Tutorial. Ayan, ngayong araw dito lang tayo sa aming bayan sa Nagcarlan, Laguna. Ayan, hindi tayo lalayo ngayon kasi magse-set up ulit tayo ng water pump. Ayan, actually doon sa kabilang barangay lang namin, mag-set up lang natin 500 liters na storage tank, then 0.5 HP na water pump, then 20 liters na bladder tank. Yun, pakita ko sa inyo yung pagsiset up namin para magka-idea kayo yung mga budget friendly na water pump. Yan. Pero quality naman guys. Yun, kumbaga tatagal din or hindi naman siya nabili nyo mura, then after a month sira na agad. Pakita ko sa inyo para man may idea kayo guys. Yung ating storage tank na dinala kagahapon. Yan, 500 liters. Ano siya? Horizontal kasi yung tubig nito, pag vertical yung dinala namin or sinupply na water tank or storage tank, hindi na ahon kasi yun nga, mahina yung tubig. Kumbaga dapat, kahit tayo may storage tank, laging sigurado na may mag-fill sa kanya or mapupuno siya. Kasi kung naka-vertical, then sabi natin 500 lang. Ayun, maging problema, pag hindi umakas tubig, may oras, pag naubusan to ng tubig, yun, useless din ang ating water pump. Kasi wala siyang ipapump na tubig na galing kay storage na kailangan laging puno to. Kaya suggest ko is horizontal. Total may space pa naman sila. Para laging may mag-fill or laging makakakit yung tubig galing sa service provider. Kumbaga, laging puno to. Mami-maintain na puno. Then si water pump na at bladder tank na yung bahalang mag-supply ng tubig, papasok sa bahay na merong pressure or malakas na tubig. Kasi problema nito, mahina na yung tubig or mahina yung tubig tapos may water heater sila, yun hindi gumagana. So yun yung pipe, doon na lang tayo kukonek. Pero yung supply na galing kay dito papadaan namin parin Diego, doon kukuha kasi yun yung galing sa water meter na doon tayo kukuha para ito mapasama pa rin sa pressurizer or sa tubo or sa tubig na dumaan sa sa water pump natin. Yun. Na yung ating magiging setup nito. Ito, dito na siya pumasok kasi may linya sila dito. Yan, papunta na yun sa bathroom. Kaysa ibalik ko pa yung pipe papunta doon. Ang pipe na yan ay yung galing doon sa main. Ayun. Lalagyan na lang tayong bypass doon. Yung papunta yan dito, magsusupply yan. Papunta dito sa storage tank natin. Yun Tapos dito tumaas. Yan. It's a storage tank. Then after storage tank, bababa siya dito. Yan, hindi tayong gate valve, tapos pasok siya dito. Dito akit siya, dito sa ating water pump. Ayan. Ang loob naman ng ating storage tank. Maglagay tayo ng yan, level control. Yan, float niya. Yan, pinaka-level control niya. Tapos ito yung float switch. Ito naman, ang trabaho ng float switch, pag ganyang empty si storage tank, hindi aandar or tatakbo
si water pump para iwasan natin na masunog siya. Kasi yun, pag walang laman si storage tank na tubig at umandar si water pump, ayan, masusunog siya. Kaya naglagay tayo ng float switch. Ito yung float switch niya. Yung floater niya na yun pa yung dalawang orange na yun. Ito naman yung ating level control valve. Yan naman yung magko-control ng tubig galing kay service provider. Halimbawa, puno na to or napuno na yung ating storage tank. Siya magko-control, magi-stop ng supply ng tubig galing kay service provider para hindi mag-overflow or umawas yung ating storage tank. Yan. Ngayon, iwa-wiring naman natin yung muna float switch. Yan. Dito, ang kailangan natin pag empty na yung tank, tsaka titigil yung water pump. Ayan, yun, nag-fill na siya. Yan, ganyan lang yung kalakas yung tubig dito. Kaya pagkadating sa lababo or sa sink, tsaka sa mahina na, lalo na sa shower. Yun, itong B1, dito natin ko-connect yung wire kasi ang need natin niya, pag empty na yung storage tank, dapat hindi na under yung water pump. Yun. Pag dito kasi natin nalagay sa A1 tsaka A2, ang mangyayari niyan or ang magiging scenario niyan, let's say halimbawa kabaligtaran, pag empty na yung tank tsaka siya under, then pagka puno na or nag-float na yung floater nitong float switch tsaka siya under. Kaya dito tayo sa B1 at B2 para pag empty na yung storage tank tsaka siya mag-i-stop yung ating water pump, then kapag may laman na ulit, nag-float na yung kanyang floater, yun, na-under na yung water pump kasi babalik na yung current. Ito, simpleng switch lang to eh. Yung mga switch natin sa ilaw, yan lang yung niya, yung pinaka-disenyo niya kasi pag in-on, kumbaga on and off, kumbaga nakadepende lang sa level ng tubig. Yun. Hindi natin kakabit yung dalawang wire sa B1 tsaka B2 papunta dun sa ating NEMA 3R. NEMA 3R yung ginamit natin kasi outdoor to. Ayan. Hindi naman actually nababasa kasi may bubong pa rin. Ang problem lang is syempre iba pa rin pag outdoor, mas maganda. Secure talaga or safe talaga. Ito, ayan yung connection ng wire natin doon sa B1 tsaka dito sa B2. Ayan. Tapos yung loob nito, kinabit ko na rin yung ating float. Ayan. Yung floater niya, yung dalawa. Ayan. Pag ganyan naka-float na yan sa tubig, may current na yan, under na yung ating water pump. Ayan. Kumbaga, continuous na yung current. Hindi naman ito may kuryente. Kumbaga, yung current na galing kay service provider o yung kuryente, didiretso na siya kasi may continuity na yan kapag ganang naka-float na yung floater natin. Yun, pag bumaba yan, yung continuity nito, yung pagkakadugtong nito is makakat. Kasi nga, switch lang siya guys. Yan. Yan, takpan natin. Tapos siya nga pala, naglagay nga pala ako ng bypass dito. Yung linya nila, di ba nakatap yung ating storage tank. Naglagay ako ng bypass para if ever halimbawa brand out or sira yung water pump, may tubig pa rin sila galing kay service provider. Na ito yung bypass niya, yun. Yung ginawa kong bypass niya. Pakita ko sa inyo. Ito, ayan yung galing sa service provider. Ito na, yung galing sa labas. Yun. Yan. Tapos, ginawa ko, naglagay ako ng T. Itong T na to, yan yung linya. Yung nilagay natin papunta sa sa storage tank yun. Yun, medyo maingay lang tong kanilang glow. Yun bakit? Sasali ka din? Kulit eh. Yun ayan, yun. Ayan, wala tayo kasi. Mamaya! Wait lang. Gusto kong sumali yata sa ating video. Wait lang! Wait. Yun gusto magpahimas ni wait lang wait. Yan. Ito guys, yan. Base over ko na lang kasi medyo gusto yata makisalin doggy sa sa pagpa-plug yan guys. Ito yung natin check valve. Yan. Ito para maiwasan yung balik ng tubig galing kay water pump pumunta sa service provider yan. Tapos naglagay na rin tayo yung patente if ever halimbawa nagka-problema tong check valve. Ayan. Mapapalitan natin, hindi tayo puputol ng pipe. Tapos diretso siya dito. Yan. Tapos
Yun, yung nakati-diretso dito. Tapos, sa storage tank, pin natin to. Yan, oh. Kapag puno na siya, yan, naka-open lang to lagi. Yan, hindi natin to i-close. Yan, sinarado pala nung aking kasama, paring Diego. Yan. Lagi yan naka-open. Then, pag na-reach na niya itong level na to, magka-cut off na yung ating tubig or mamatay na yung tubig natin. Yung supply ng tubig galing kay service provider kasi meron tayong level control switch. Iba pa yun dito sa float switch natin. Ayan. Ito naman, protection ng motor para pag maubos yung tubig natin dito kay storage tank, ano siya, hindi aandar kasi yon, mga ilang minuto lang na umaandar yung water pump natin na walang tubig or walang mahigop na tubig, masisira na siya or masusunog na yung ating water pump. Yung ganun kasi lang lahat ng water pump. Lahat naman ng water pump ganun guys. Either yan branded, mumurahin, lahat basta walang mahigop na tubig. Yun yung magiging problema. Masisira yung water pump natin. Then, the same time, yun, dito na tayo papasok ng linya. Pupunta na yun doon sa loob ng household. Pakita ko sa inyo mamaya yung flow ng tubig. Kasi ito naman na yan, naka-ano na siya sa 40 PSI. Mati-check nyo, naka-stop na siya sa 40 PSI. Na-testing na naman namin. Kasi main purpose nito, yung water heater mapagana. Tapos, yun, if ever magsabay-sabay yung gamit nila, meron sa sink, meron sa banyo na gumagamit or bukas na gripo, constant yung tubig or hindi dire-diretso yung flow ng tubig. Yan. Yun yung trabaho nito ng ating water pump. Yan. Tapos naglagay tayo dito ng check valve para hindi mag-backflow. Kasi ito guys, pag wala nito, ang tendency niyan, magko-quick cycle yung water pump. Ibig sabihin, ayan, naka-cut off siya kasi nag-reach na yung 40. Yan, bababa agad yan. Pagbaba niyan, kasi wala ito, walang magkocontrol, bababa yan agad sa 20, aandar agad yung water pump natin. At isa pa, pag ito'y sira or wala nito, malaki yung tendency na umawas or mag-overflow yung ating storage tank. Kasi every time na higupin nung water pump natin yung tubig dito, yun, mag-fill ito. Di syempre, pag nag-fill ito, bumabalik yung tubig ulit kasi wala man nagamit sa loob. Dahil wala sa yung check valve or sira yung check valve, bumabalik siya. Yun, hanggang sa kasi nagdadagdag siya, yung tubig naman, ikot-ikot lang doon, babalik doon, higupin niya, babalik dito, higupin niya, babalik dito. Although ito nag-fill, yun, yung mangyari, aos ng storage tank natin. Yun yung mga senyales na sira na yung ating check valve or pag hindi kayo nagkabit ng check valve guys. Yan. Quick cycle, nag-overflow yung ating storage tank. Yun yung mga senyales guys. Yan. Faucet nga pala dito. Ito, kasama din yung supply ng ng water pump. Kasi kung para dito, ito, supply to. Hindi, siyempre, hindi si water pump nagsusupply niyan. Yan yung lakas ng tubig niya. Galing kay service provider. Ayan. Kumpara nyo dito na dumaan na kay water pump. Ayan. Dito na lang tayo. Kung tayo sa loob para for privacy na rin ng may-ari. Ayan. Buksan ko lang to. Ayan. Bali yun yung tubig niya. Ayan, no? Ayan, tapos tumandar yung water pump natin. Ayan. Pero, hindi na bago yung flow ng tubig. Kumbaga, constant pa rin yung flow ng tubig or yung pa rin yung flow ng tubig. Kasi nga, minay-maintain ni water pump yung 20 to 30 PSI, then magka-cut off siya sa 40 PSI. Minay-maintain yung flow ng tubig. Yan. Yan, off natin to. Yan. Compare dito sa natin, dito sa flow niya, di ba? Yan, yung ganyang flow, di na niya kayang paandarin or buhayin yung yung water heater. Kaya naglagay tayo ng water pump. And guys, ito na lang yung video natin dito sa amin sa Nagcarlan guys. Ayan, maraming salamat po muli sa inyong lahat sa walang sawang pagsuporta sa mga video natin. Sa mga kumukontak sa atin, nagpapasalamat din po ako sa mga nagpapago. Ayan, kagaya nito guys, kinontak lang tayo through FB page na House Doctor Tutorial. Kumbaga, nagtiwala agad sila sa atin. Kaya nagpapasalamat po ako sa inyo. Sa lahat ng customer natin, nagtitiwala. Kumbaga, lahat sila kasi hindi nila tayo kilala personally. Then, sasabihin ko ganito, bibigay agad na down. Kasi nga po, kaya po ako nakahingi ng down guys, is lahat po nung materials, kinukuha kay supplier, finu-full paid ko po. Yung kulang na lang po, ako na lang mo yung nag-iimbonap, hindi ko na po kaya lahat. Kasi, kagaya po nito,
from Nagcarlan. Nilpid ko to. Then may kasabay po to Parañaque. Then isa pa po meron to sa Taguig. Tsaka sa Imus, sabay-sabay po yan. Kumbaga nakischedule na lang sila. Sabay-sabay kong kinuha din po guys. Kung halwa kukuha ako ng down. Then kung let's say sabihin natin kung ang kulang pa 15,000. Sa apat na 15,000 almost 45,000 na po. Kaya hindi ko po. Although na lang kung iisa lang po talaga i-shoulder ko. Kahit lahat po i-shoulder ko muna guys. Ayan. Kaya maraming salamat po ulit sa tiwala do sa mga nagpapagawa sa atin. Yun, maraming sa inyo po, God bless po. At sa mga subscriber natin, maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta sa mga video natin guys. Yan. At maraming salamat po muli sa inyo lahat. Stay safe guys and God bless po.